Hello po mga kababayan, yung pag-uusapan po natin ngayon is tungkol doon sa live ni Inday Krishna kahapon. So kahapon meron po siyang live at swerte ko po na natimingan ko po yung live ko. So dami kong comment doon at sa wakas napansin din naman ni Inday Krishna yung pangalan ko. So maraming salamat dahil sa pagbanggit ng pangalan ko. Taos puso ako nagpapasalamat. Sobrang saya ko po na nabanggit mo yung pangalan ko, yung kaligayahan ko walang mapaglagyan. So ito po yung simpleng pangarap na mabanggit sa yung iniidolo. So ngayon po is pag-uusapan natin yung live ni De Krishna. So happy na po tayo kasi nakikita natin na okay naman po yung dalaga natin. So parang maaliwalas na po yung mukha. Kaso nga lang po, yung mga kasama niya doon, na naman, merong iniindang karamdaman. So, nagkakaroon ng sipon, ubo. So, kasi uso ngayon, kasi yung panahon pa iba-iba. Si ulan, init, kaya yan po yung, nagsisimula yung mga sakit ngayon, yan yung usong-uso ngayon, yung mga pneumonia, yung sipon, ubo. Yan po yung kadalasan, lalong-lalo na po sa mga bata. Ito pong mga month na ito ito po yung panahon na dumarami yung mga pneumonia. So, yung pag-uusapan natin is yung may pumasok na dalawang nagtatanong pero hindi ata ito napansin or siguro, pero meron nabasa sa Inday Krishna tapos sinabi na ayaw ko noon. Parang napansin ko yun na ayaw ni Krishna na banggitin yung or sagutin yung tanong na yun. Kasi personal kasi yung tanong niya. Yung tanong niya is, sabihin ko po dito, yung tanong niya kasi nabasa ko yung sabi niya na may asawa na ba daw si Inday Krishna. So, tapos yung isa, kung may anak na daw ba si Inday Krishna, hindi pa nga sure, hindi pa nga legit kung nakapag-asawa na nga tong babae natin. So, nagkaanak agad. Grabe naman po to sila maggumawa ng kwento or hindi naman natin masasabi na mga bashers, mga taong to. Pero, yung hindi kasi maganda yung tanong niya, personal po yun. Pwede naman niyang i-PM na lang si Inday Krishna, pero doon talaga siya mismo, doon sa live talaga siya mismo nagtanong kung may asawa na ba si Inday Krishna. Kung may asawa na yung babae natin, sinong hindi na sa anong bang tawag doon? Sino kayang hindi nakakaalam? Alam naman natin na sikat na po siya. Ang daming mga mata na nakapaligid sa kanya. Kunting kimbot, kunting galaw. Meron niyang nag-aabang, meron niyang magre-report agad kung anong nangyayari sa buhay niya. Sa social media, halos walang nakatago. Basta isang sikat ka na nga tao. Pinag-ausapan ka lagi. Kaya nga sabi ni Inday Krishna, hindi na halos siya lumalabas kasi nahihiya siya kasi yung ibang tao sabi, napakabait itong bata to, mapagkumbaba. Kasi siya tuloy ang nahihiya na lumabas kasi sabi ng mga ibang tao, sikat na daw po siya. Pero itong babae natin hindi po nakikitaan na ganito ako, sikat na ako, ayaw ko na sa inyo, ayaw ko na. Pero hindi po, si Inday Krishna po is isang, kung paano siya natin nakikilala, mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabago. Ayaw niya na siya'y pag-usapan, nahihiya tuloy siya na sasabihin na sikat siya, kasi alam naman niya sa sarili niya na kung ano ang meron po sa kanya. So, hindi pa rin siya sa ibang na feeling sikat. Pinapakita yung mga yung kabalastugan ng mga hindi ba yung mga astig tingnan kasi sikat na sila parang mga artista na, pero si Inday Krishna siya patuloy yung nahihiya. Yan po yung babae natin. So, ito po yung nagugustuhan ko sa kanya. Ito, babalikan natin yung nagtanong na may asawa na si Inday Krishna. Maka sinabi mo po, yung may asawa is yung ate niya. Kasi yung ate niya is may live-in partner na po talaga. Hindi
Hindi po si Inday Krishna. Kasi kung may kalibin na yan, hindi yan matatago talaga sa social media. Alam ko po yun. Hindi po yan matatago. Kasi ngayon sa social media, kahit kaliit ng mga issue na mangyayari sa buhay mo, chinismismisan agad. Kaya kahit anong gagawin mo, kahit wala kang ginagawa, pinagchichismisan ka, dami nilang nasasabi, pinapangunahan na yung mga pangyayari. Pero ito, nasabihin nila, sumusubra na naman ata to nasabihin na may asawa na si Inday Krishna. Alam natin kung saan galing si Inday Krishna, kung anong nangyari sa buhay niya. So, paano siya sumikat, paano nakilala yung pangalan niya, at hindi to niya hindi to niya pakawalan, hindi niya ito sisirain ng basta-basta. Pinapangalagaan niya kasi alam niya na dito siya kukuha ng lakas, kukuha ng panggasto para sa kanyang pamilya, para maiahon yung mga mga magulang niya, yung mga pangarap niya, para maitupad yung mga pangarap niya lahat sa mga magulang niya. Yan po yung iniingatan ni Inday Krishna, yung pangalan niya at ang pagkatao niya, kasi alam niya dito sa social media, pag hindi ka mag-iingat, masisira talaga yung pangalan mo. So, yung pagsikat ng isang tao is mauudlot dahil sa mga hindi iniingatan na mga pangyayari. Yan po yung nakikita ko sa mga taong gumagawa sa social media na hindi maganda. For example natin is sino ba pwede natin i-example, yung Paris ni tawag doon din, Paris ni Diwata, di ba? Dati sikat na sikat si Diwata. So ay yung pagkasikat niya, kasi yung iba na nasasamaan na ng ugali ni Diwata, kaya umiiwas na yung iba. So yung parisan niya na lulugi, so bumabalik siya sa umpisa. Kaya itong si Inday Krishna, alam niya kung ano talaga yung mga pinagdaanan niya, kaya inaalagaan niya at hindi niya ito basta-basta sisirain, dahil malaking tulong ang naibigay ni Sir Paul sa pangalan ni Inday Krishna para magkilala siya, para matulungan yung mga magulang niya. At hindi ito basta mag-aasawa, kasi alam niya ang pag-aasawa ay hindi minamadali. Kasi nag-aandyan lang yan, naghihintay. So, ang dami pa niyang mga pangarap na gusto niyang abutin. Bakit uunahin niya pa yung pag-aasawa? Alam niya, daming maghahabol sa kanya. Kasi may pera na siya. Maganda naman si Krishna. So, daming mga lalaking naghahabol sa kanya. Pero alam ko, marunong ang batang to. Hindi to basta bibigay. Hindi to basta sisirain talaga yung ngayon po yung yan po yung inaasahan ko kay Inday Krishna, na hindi basta sisirain yung pangalan niya, kasi ang daming nagmamahal sa kanya, ang daming nakasuporta sa kanya, daming naniniwala sa kanya. Yan po yung isa na pinanindigan ko na hindi okay lang naman mag-asawa, hindi naman natin pwedeng ipilit yung isang tao kung ayaw naman, pero sa tamang panahon siguro wala man tayong magagawa, kasi buhay yan ni Inday Krishna. So mag-aasawa talaga po yung tao, pero sa ngayon kakasimula pa lang, para ang imposible na mangyari na mag-aasawa agad si Inday Krishna, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon na nagkakaroon pa ng issue, nagkakaroon pa ng pangbabash. Hindi pwedeng isasabay yan ni Inday Krishna na isasabay. Tapos itong pangalawa, sasabihin agad, nagkaanak agad. So, Diyos ko Lord, paano magkaanak? Hindi pa nga nakapag-asawa, magkaanak agad. Baka itong sinasabi yung pagkakasakit ng tiyan ni Inday Krishna, pag susuka niya, buntis na siya. Ang talaga ng utak nyo, na proud talaga ako sa inyo, bilib na bilib talaga yung mga utak nyo na very advanced. Sobra ka-advance sa mga iniisip. Una, nagkakalib-in. So, ilang days, ilang weeks, ilang months, buntis agad. Ano yun? Magic? So, grabe naman tong mga taong to. Para lang may magawa sa buhay.
gagawan talaga nila ng issue si Inday Krishna. Sabi pa nga ni Sir Paul na okay naman po sila para tumahimik na lahat. Huwag nang mag-comment ng hindi maganda. So, para maka-move on, kung sino yung mahal nyo, kung sino yung iniidolo nyo, so doon kayo, suportahan nyo. Huwag na kayong manira na manira para maiwasan yung mga cyberbullying. Kasi yung cyberbullying is napakahirap na kaso. So, may makabayad ka pa kung matalo ka. So, mahirap. Alam ko yung cyberbullying na kasong yan. So, iiwasan natin yan. So, yung mga taong nagtatanong, ipalo nyo, panoorin nyo yung mga vlog ni Inday Krishna. Kung meron kayong makikita doon na asawa or anak na kasama ni Inday Krishna, paano naman siya magkaanak? Na araw-araw sinusubaybayan natin siya. Tapos hindi man tayo kumitang lumaki yung tiyan niya. Tapos ngayon, kung lumaki man isang buwan lang mga anak agad. Ay naku, parang mas pa yung pusa, 3 buwan mga anak. So mas malala pa daw si Inday Krishna, isang buwan lang mga anak na siya. Ano yan? Anong hayop yun? So, yun po yung pinagtatako ang ano naman tong utak nila. So, kung dati merong anak si Inday, alam ko may anak si yung ate niya, pero itong si Inday Krishna, parang wala namang nabanggit na kwento na merong anak to. Ito po ay dalaga po. Dalagang probinsyana na nangarap na mabuhay, maiangat yung pamilya niya. Ba't pa natin sisiraan? Kung sabihin na magkakaanak din, ano namang masama doon, babae naman siya. So ngayon meron siyang mas maganda nga, may anak para pag ilang taon na isa Inday Krishna, dalaga na yan, parang magkapatid lang yan sila. Sus, naku, itong mga bashers na to. Pero alam po, hindi kong bashers, concern lang po sila kasi ang daming nagsasabi, ayan, si Inday Krishna, isawa na yan, meron niyang mga kasama-kasama. Kahit mga pinsan niya, sinasabi ng mga tao, shoota ni Inday Krishna, kalibin ni Inday Krishna, kahit yung mga nagtatrabaho doon, sinasabihan na yung mga pinsan niya, kalibin na agad ni Inday Krishna. Talaga tong mga taong to. Tumigil na lang po kayo. Wag na lang po kayo ng magsasalita, hindi naman tugma. So, yan po yung tumigil na tayo para move on na lahat. Wala nang komento sa kabilaang panig para walang banggaan na mangyayari. Magmahala na lang po tayo para sa dalawa. Kung hindi na po talaga sila tinatadhana, wala tayong magagawa. So, kung saan happy si Inday Krishna, basta isipin niya yung nakakabuti sa kanya. Alam ko magmamahal siya ng magmamahal. Piliin niya yung taong mamahalin din siya at pangangalagaan at kaya siyang buhayin. Hindi si Inday Krishna yung bumubuhay sa kanya. At kaya siyang panindigan, kaya siyang ipagtanggol. So, yan lamang po yung masasabi ko. So, sa mga taong naghahangad na mabuntis, magkaanak agad si Inday Krishna. Gusto niyo makita yung yung kamukha ni Inday Krishna. Alam ko excited kayo makita yung yung lahi niya. So, wag muna ngayon. Hayaan natin na iproseso ni Inday Krishna yung buhay niya. Wag natin pangunahan. Kung saan siya masaya, doon tayo. Support tayo po sa kanya. Basta, kung anong nakakabuti sa kanya, mahal na mahal natin si Inday Krishna. Andyan at yun lamang po. Maraming salamat.